14 na taon na akong nag-security guard sa iba't ibang subdivision dito sa Bulacan. Marami na akong nakitang kakaiba sa mahabang panahon kong nagbabantay. Katulad na lamang ng mga lasing na hindi natuwid lumakad, mga aso na bigla na lamang tumatahol sa gabi ng walang dahilan, at mga batang tumatakbo sa gitna ng kalye kahit alam mong tulog na ang buong subdivision. Pero alam niyo ba na mayroong isang bagay akong hindi ko malilimutan hanggang sa huling araw ko? At hanggang ngayon, hirap pa rin akong ikwento ng buo ito kahit kanino, maliban sa inyo. Nangyari ito noong 2019. Noong naka-assign ako sa gate 3 ng subdivision na binabantayan ko. Maliit lang ang guardhouse doon. May 4 na monitor. Bawat isang monitor ay mayroong 4 na split screen na camera. Bale, 16 lahat ang binabantayan namin buong gabi. Karamihan sa mga camera ay nakatutok sa mga kalye, sa mga bakanting lote at sa bawat kanto ng subdivision. Kinuha ko ang shift na yon dahil mas malaki ang dagdag sahod sa graveyard shift. Makakatulong kasi ito lalo pa at may 2 akong anak na papasok na sa high school. Kailangan na kailangan ko talaga ng ekstrang pera. Tahimik naman ang lugar. Karamihan sa mga residente ay profesional na maagang natutulog. Kaya inisip kong madali lang ang trabaho dito. Puro tsaa, radyo at pagbabantay ng mga hayop na paminsan-minsang tumatawid at nakakapasok sa loob ng subdivision ang karaniwang ginagawa ko. Tuwing 12:00 hanggang 4:00 ng umaga, iyon ang oras na pinakatahimik sa buong subdivision. Wala nang kotseng dumadaan. Wala nang tumatahol na aso. Tanging ang pag-ihip ng hangin sa mga puno at ang paminsan-minsang tunog ng static sa aming radyo ang tanging bagay na iyong maririnig. Kadalasan, ginugugol ko ang oras na yon sa pagbabasa ng dyaryo o sa pakikipag-chat sa kasamahan kong si Boyet gamit ang aking messenger. Habang paminsan-minsang sumusulyap sa mga monitor para i-check ang CCTV footage. Nagumpisa ang lahat sa isang ordinaryong Martes ng gabi. 3:15 ng umaga noon. Habang ako'y halos nakapikit na dahil sa antok, may napansin akong galaw sa camera 4. Ang kamerang nakatutok sa isang tahimik na kalye, malapit sa isang bakanting lote sa dulo ng subdivision. May matandang lalaki. Siguro mga nasa 60 taong gulang ang tansya ko. Nakasuot ito ng puting damit panloob. Naglalakad ng mabagal papunta sa direksyon ng lote. Hindi ko ito masyadong pinansin. Iniisip ko kasi noon na marami namang kasing matanda ang hindi nakakatulog sa gabi. At minsan naglalakad-lakad lang para mapagod at nang madali silang makatulog. Pero kinabukasan ng gabi, muli kong nakita ang parehong lalaki sa parehong oras. 3:15. Naglalakad ito sa parehong kalye. Tapos, kinabukasan ulit ng gabi. Tapos, kinabukasan ulit. Isang linggo niyang ginagawa yun. Hanggang sa mapansin ko na hindi lang ang oras ang parehong-pareho sa kanya, kung hindi maging ang bawat hakbang niya. Parang sinusundan niya ang eksaktong parehong ruta at eksaktong parehong bilis araw-araw. Tinanong ko ang mga kasamahan ko kung may kilala silang matandang lalaki na ganoon ang takbo ng buhay. Walang residente doon ang tumutugma sa mga sinabi ko. Tiningnan pa namin ang listahan ng mga nakatira malapit doon. Pero wala talagang matandang lalaki sa listahan.
Tinanong ko rin ang mga tanod ng barangay. Doon ko unang narinig ang kwento tungkol sa bakanting lote. Isa sa kanila, si Mang Teban, na matagal nang ninirahan malapit doon, ang nagkwento ng buong buo. Siya nga pala, bago ko pa nakausap si Mang Teban, sinubukan ko munang balikan ang mga lumang recording namin dahil may access kami sa storage nang umaabot ng 3 buwan pabalik. Nag-aalala akong baka bago pa lang ito nagsimula noong gabing una kong napansin. Kaya kailangan ko malaman kung gaano nakatagal itong nangyayari nang hindi ko alam. Sa aking pagkagulat, nakita ko rin yung matandang lalaki sa mga clip noong 2 buwan bago pa ang unang beses kong napansin ito. Mas malabo lang ang resolution ng lumang kamera noon, kaya hindi ko ito madaling makita. Ibig sabihin, matagal na pala naglalakad ang matandang lalaki sa kalyeng yun at ako lang ang huling nakapansin. Naisip ko tuloy, ilang gwardiya na kaya ang nakakita nito bago ko pa nakita? Ilang gwardiya na rin kaya ang parehas kong imbis na magsalita ay nanahimik na lang at tinanggap ito bilang kanilang trabaho? Balik tayo kay Mang Teban. Sabi niya sa akin, mga 40 taon na ang nakakalipas bago pa naitayo ang mismong subdivision. May bahay kubo roon ng isang matandang mag-asawa. Ang lalaki, tinatawag niyang Lolo Herminio. Itong si Lolo Herminio ay naging biktima ng isang gulo noong panahon ng batas militar. Pinaghihinala ang tagapagbigay impormasyon daw ng mga kalaban ng otoridad, kahit hindi raw ito totoo. Isang gabi, may dumating na mga hindi kilalang lalaki sa bahay nila. At si Lolo Herminio na tumakas palabas patungo sa kalye ay hindi na muling nakapasok sa kanyang bahay. Doon mismo sa gitna ng kalyeng yon, sabi ni Mang Teban. Itinuro niya ang parte ng lupa na eksaktong tinutumbok ng aking camera 4. Huwag mo na siyang kausapin kung sakaling makita mo ulit siya. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, lumayo ka. Marami ng beses na kaming nagpang-abot noon at wala ni isa sa amin ang nagkaroon ng magandang tulog matapos ang engkwentro namin sa kanya. Babala sa akin ni Mang Teban. Nanginig ako sa mga narinig ko sa kanya. Pero sinabi ko rin sa sarili ko, baka kasalanan lang ito ng lumang kamera. Baka may glitch. Baka may nagpa-prank. Kaya't sinubukan ko pang kumpirmahin ito sa ibang paraan. Nagtanong ako sa opisina ng barangay kung may talaan sila ng mga pangyayari noong panahon ng batas militar sa lugar na iyon. At doon nga, nakatagpo ako ng lumang record book. Halos kumukupas na ang tinta nito. Sa record book na ito ay may nakasulat na pangalang Herminio C. Kasama ang petsa ng insidente. Parehong-pareho sa detalye na sinabi sa akin ni Mang Teban. Nanlamig ako nang makita ko iyon. Dahil sa isip ko kahit papaano, may bahagi akong umaasang gawa-gawa lang ni Mang Teban ang kinuwento niya sa akin. Kinausap ko rin ang aking kapwa gwardiya sa ibang gate. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Danny. Si Danny po ay 20 taon nang nagbabantay sa parehong subdivision bago pa ito lumaki. Sabi niya, mayroon din siyang naranasan noon mga 5 taon bago pa ako dumating. Isang lalaking nakikita raw niya sa CCTV ng dating gate 2. Kapag siya daw ang nagbabantay, tumitigil ang bawat oras at parang nagpapakita ito sa kanya. Pero hindi na lumalabas kapag ibang gwardiya naman ang naka-duty.
Kaya lang, hindi ko na nasabi ito kanino man. Natakot akong isipin nila na sira ulo ako. Sabi ni Danny sa akin. Iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa mga nakikita ko. At sa halip na magginhawaan ako ron, mas lalo pa akong kinabahan. Dahil ibig sabihin, totoo nga ito. At malamang, hindi lang sa gate 3 ito nangyayari. Isang linggo pagkatapos noon, may napansin akong bago. Bago pa dumating ang alas 3:15, biglang nagkakaroon ng static ang radyo namin. Kahit walang dahilan. Tapos, bumababa ang init ng loob ng guardhouse sa loob ng ilang segundo. Palagi itong nangyayari mga 5 minuto bago lumitaw ang matandang lalaki sa monitor. Na parang paalala na darating na naman siya. Nagsimula na akong mabalisa tuwing papalapit ang oras na yun. Kaya isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinubukan kong i-zoom in ang camera papunta sa lalaking naglalakad. Dahan-dahan kong dinala ang lens papalapit sa kanya. Gamit ang pan tilt zoom control ng CCTV. Sa sandaling yun, huminto ang matandang lalaki sa paglalakad. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero, tumingin siya ng diretso sa direksyon ng kamera. Kahit alam kong imposibleng makita niya ang maliit na lente sa taas ng poste na halos 20 metro ang layo. At doon, sa maliit na monitor sa harap ko, bigla siyang ngumiti. Malawak, mabagal na ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Dahil sa pagkatakot at pagkataranta, in-exit ko kaagad ang zoom. Tapos, sa sandaling yun, biglang nawala na siya sa screen. Hindi siya tumakbo. Hindi siya lumingon at umalis. Nawala lang siya. Para bang hindi naman siya talaga naroon kanina. Sa loob ng 2 linggo, patuloy pa rin siyang lumalabas sa parehong oras. Pero mas kakaiba na. Dahil napapansin kong papalapit na siya ng papalapit sa gate namin gabi-gabi. Noong una, malayo siya sa lote. Pagkalipas ng linggo, halos katapat na siya ng 3 bahay mula sa gate. Sinabi ko ito kay Boyet, ang kasamahan kong dumating sa graveyard shift, at napansin niya rin ito. "Rudy," sabi niya sa akin isang gabi. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. "Parang gusto niyang pumasok dito sa loob." Hindi ako makatulog ng gabing yun. Kinabukasan ng gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabi ko kay Boyet na bantayan muna niya ang monitor at lalabas ako para personal na tingnan ang kalye. Kinuha ko ang flashlight ko at naglakad ako papunta sa direksyon ng camera 4. Pero wala akong nakita. Tahimik ang kalye. Walang tao, walang ilaw sa mga bahay malapit doon. Naglakad ako ng mga 5 minuto. Dinouble check at sinearch ko ang buong lugar hanggang sa nagpasya akong bumalik na sa guardhouse. Nang bumalik ako, nakita ko si Boyet na nakatunganga sa monitor. Para siyang naistatwa at mukhang natigilan. "Rudy," sabi niya sa akin habang hindi inaalis ang tingin niya sa screen. "Bakit nandito ka sa camera 4? Nagtaka ako. Lumapit ako sa kanya at doon ko nakita. Sa camera 4, malinaw na malinaw. May lalaking nakasuot ng parehong uniformeng ginagamit namin. Parehong tangkad,
parehong itsura at tindig ng katawan. Nakatayo ako sa tabi ng matandang lalaki sa gitna mismo ng kalye. Parang ako yun. Parang ako talaga yun. Sa CCTV ay nakikita naming kausap ko ang matanda habang ako mismo ay nakatayo sa loob ng guardhouse. Kasama ko noon si Boyet na tumitingin sa screen. Tumingin ako sa relo ko. Eksaktong sabay ang oras sa monitor at sa totoong buhay. May kumukopya sa akin ng eksakto. Nakatayo sa gitna ng kalyeng yun, kausap ang lalaking ang tanging nagawa noong nakaraang 2 linggo ay maglakad-lakad papalapit sa amin. Sumigaw ako. Hindi ko na alam kung anong sinasabi ko. Hinawakan ko ang radyo. Tumakbo si Boyet palabas kasama ako at nang dumating kami sa lugar na yon sa totoong buhay, wala talagang tao doon. Puro hangin at katahimikan lang. Pero pagbalik namin sa guardhouse, tiningnan namin ulit ang recording. Blanko na ang parting yun. Wala nang laman. Tanging kalye lamang, walang tao at wala na yung kamukha ko. Kinabukasan, sinabi ko ang buong pangyayari sa asawa ko. At siya na mismo ang nag-utos na magpatawas ako sa isang matandang manghihilot na kilala sa amin. Hindi ko masyadong paniniwalaan noon ang ganitong bagay, pero ginawa ko rin dahil sa kanya. Binigyan ako ng bawang na itatapal sa hawakan ng gate at sinabihang maglagay ng asin sa may pasukan ng guardhouse bago mag 3:00 ng umaga. Ginawa ko ito ng ilang linggo at unti-unting tumigil na ang paglabas ng lalaki sa camera 4. O kung lumalabas pa rin siya ay hindi ko na alam dahil hindi ko na muling tiningnan at binuksan ang recording ng kamerang iyon ng mag-isa. Sinabi ko rin ito sa aking asawa ng buong buo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang kinabahan para sa akin sa trabaho ko. Dati ang kinakatakutan lang niya ay ang mga magnanakaw o mga lasing na kailangan kong pigilan. Hindi ang bagay na hindi na kaya ng bawang o ng radyo ipaliwanag. Nag-ingat na rin siya kapag pinapapasok niya ang mga bata sa kwarto sa gabi. Kahit alam naming malayo kami sa lugar na yun. Mahirap na kasi baka mamaya nasundan pala ako, hindi ba? Matapos nun, humingi ako ng paglipat sa ibang gate at nagpalipat na rin sa umaga. Pumayag naman ang supervisor namin nang hindi na ako nagpapaliwanag pa ng husto. Kahit si Boyet na kasama ko sa graveyard shift dati, matapos ang gabing yun ay humingi rin ng ibang assignment makalipas ang ilang buwan. Sabi niya, hindi na niya kayang tumingin sa camera 4 nang hindi nanginginig ang kanyang kamay. Hanggang ngayon, kapag may mga bagong gwardyang itinatalaga sa gate 3, may binabanggit akong maikling babala sa kanila. Huwag nilang panoorin ng matagal ang camera 4 kapag mag-isa sila. Lalo na pag sumasapit ang 3:15 ng umaga. Hindi ko na kailangan takutin sila ng husto. Sapat na yun para malaman nilang mag-ingat sila. Sa mga magtatanong kung bakit hindi namin ito ipinost sa Facebook, bawal na bawal po. Matatanggal kami sa trabaho dahil iniingatan ng management ang pangalan ng subdivision na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi namin ito ipinost sa Facebook, bawal na bawal po. Matatanggal kami sa trabaho dahil iniingatan ng management ang pangalan ng subdivision na ito. Anim na taon na akong nurse dito sa Riyadh. Isa ako sa libo-libong OFW na kada gabi, pagkatapos ng mahabang duty, ang unang ginagawa ay buksan ang app ng CCTV para tingnan kung tulog na ang mga anak ko sa Pilipinas.
Iyon ang tanging paraan ko para makasama sila kahit anong layo namin sa isa't isa. Ang maliit na parisukat na larawan sa screen ng phone ko, ang tanging bintana ko papasok sa buhay na iniwan ko sa Pilipinas. Minsan, habang naglalakad ako pauwi sa dorm namin pagkatapos ng aking shift, iniisip ko na lang na papaano kaya ang buhay ko kung hindi ako umalis. Kung nandoon lang ako, nakikita ko sila kada araw sa halip na nasa maliit na screen lang. May mga kasamahan din akong nurse dito. Karamihan ay Pilipina rin at madalas naming pinag-uusapan sa break room kung paano naming nababantayan ng pamilya namin gamit lamang ang aming mga cellphone. Meron kaming iba't ibang mga kwento. Nakakalungkot, nakakatawa, at syempre meron ding mga nakakatakot. Isa sa kanila si Ate Grace. At minsan, may ikinuwento sa amin si Ate Grace na minsan daw ay meron siyang nakikitang kakaiba sa CCTV ng bahay nila sa Bicol. Meron daw isang lalaking nakasuot ng kamiseta noong dekada 80 pa daw na paminsan-minsang tumatayo sa harap ng hardin nila. Hindi namin masyadong pinag-uusapan ng malalim iyon noon dahil parang bawal pag-usapan. Para kasing baka lalong tumindi o lumala kapag babanggitin pa at pag-uusapan. Pero sa likod ng isip ko, alam kong hindi lang si Ate Grace ang nakakaranas nito. Marami sa amin mga nurse, katulong, caregiver na malayo sa pamilya ang may sarili ring kwento tungkol sa mga bagay na nakikita nila sa maliit na screen ng cellphone nila. Dalawa ang anak ko. Sila Nico na 9 na taong gulang at Sky na 6 na taong gulang naman. Kasama nila ang nanay ko sa bahay, si Lola Iding, na siyang nag-aalaga sa kanila habang wala ako. Lakas loob kong nasabi sa sarili ko noon, kahit gaano man kalayo, alam kong ligtas sila dahil kasama nila si nanay. Kada umaga, bago ako matulog matapos ang gabing duty, sinisilip ko ang recording. Ang tanging seremonya ko bago ako pumikit. Para lang masiguro kung walang nangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Isang araw ng linggo, kailangang bumiyahe ni nanay pauwi ng Samar dahil nagkasakit ang bunso niyang kapatid. Iniwan niya ang mga bata kasama si Ate Cathy, ang katulong naming kapitbahay lang din naman namin. Sinabihan ko si Ate Cathy ng paulit-ulit. Siguraduhin niyang nakalak ang lahat ng pinto. Huwag buksan ang bintana sa gabi. At kung sakaling magising ang mga bata, tawagan agad ako kahit anong oras. Ilang beses ko pa itong inulit sa telepono bago sumakay ng bus papuntang Samar ang nanay ko. Minsan nga ay nararamdaman ko nang naiinis na si Ate Cathy sa akin, pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin yon para sa mga anak ko. Sa unang 2 gabi ng pagkawala ni nanay, normal lang ang recording. Nakikita kong tulog ng mahimbing ang mga bata. Minsan lumalabas si Ate Cathy para uminom ng tubig, pero walang anumang kakaiba. Nagpapasalamat ako noon sa Diyos at unti-unting bumaba ang pangamba ko. Pagsapit ng 3 gabi, habang naka-duty ako sa emergency room, may natanggap o na-receive akong notification mula sa app. Doon sa application ng CCTV na naka-install sa cellphone ko Ang sabi niya, motion detected. Doon nang gagaling sa may sala. 11:00 na noon ng gabi doon sa Pilipinas. Nakuha ko ang break ko at agad kong binuksan ang live feed at doon ko nakita. Mayroong babaeng matanda na nakasuot ng lumang barot saya. Hindi ang uri ng damit na suot ng mga tao ngayon kundi parang galing pa sa ibang panahon. Meron itong pattern o design na parang burda sa laylayan.
Ang matandang babae ay naglalakad ng mabagal papunta sa direksyon ng kwarto ng mga bata. Hindi ko siya kilala. Hindi si nanay yun at lalong hindi si Ate Cathy. Kinabahan ako ng gusto. Kaya tumawag agad ako kay Ate Cathy. Sinagot niya ang tawag ko. Halatang bagong gising siya. Ate Ivy, bakit? Tulog na po lahat dito ah. May nakikita akong tao dyan sa may sala. Sabi ko, halos hindi ko mapigilan ang panginginig ng boses ko. Pwede bang tingnan mo muna? Sige na, i-check mo lang. Narinig ko sa telepono ang paglalakad niya papunta sa may sala. Nakita ko ang pagbukas ng ilaw. Nakita ko rin sa CCTV ko sa phone ang pagkakaroon ng liwanag sa may sala. Ate, wala pong tao dito. Sabi niya sa akin pero tumigil siya. Ala, bakit nakabukas yung bintana? Sinarado ko naman ito kanina. Malamig na malamig daw ang hangin na pumapasok noon. Kahit alam naming walang aircon doon at gabing-gabi na. Sinabihan ko siyang isara ulit ang bintana at tingnan ng mga bata. Tumigil ang hininga ko habang naghihintay ako sa linya at habang nakikinig sa yabag niya sa kwarto ng mga bata sa kabilang linya. Ate, tulog po sila ng mahimbing. Wala namang tao dito, promise. Sabi niya sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Sa bawat oras, chinecheck ko ang recording. At doon ko lang labis na napagtanto. Kahit gaano ko pa i-rewind ang footage, laging mayroong ilang segundo na parang blanco sa video. Parang may kumurap na mismo sa oras na dapat ay malinaw ang buong eksena. Kinabukasan, humingi ako ng permiso sa aking supervisor na kung pwede ay magdagdag ng break time. Sinabi kong may emergency sa pamilya ko at binigyan naman ako ng kaunting flexibility. Buong araw kong sinilip ang application sa pagitan ng mga pasyente ko hanggang sa dumating ulit ang gabi. Parehong oras. 11:00 na naman noon nang matanggap ko ang ikalawang notification. Parehong oras, parehong sa sala ang pinagmumulan. Sa pagkakataong ito, mas malapit na siya sa pintuan ng kwarto ng mga bata. Ang kamay niya ay bahagyang nakalapat na sa hawakan ng pinto. Halos hindi ako makahinga habang pinapanood ko ito. Iniisip ko kung tatawag ba ulit ako kay Ate Cathy o kung magbubook na lang ako agad ng unang flight pa uwi. Kahit hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag sa ospital ang bigla ang pag-alis ko. Bago ko pa nagawa ang alinman, biglang naglaho ang babae sa gitna ng frame. Sa harap mismo ng pintuan at nang buksan ko muli ang recording pagkalipas ng ilang minuto, wala nang kahit anong bakas ito. Kinaumagahan, tumawag ako kay nanay sa Samar. Kinuwento ko ang lahat sa kanya. Hinihingi ko ang opinyon niya kung sino kaya ang babaeng yun. Pero imbis na matakot, humalakhak at tinawanan ako ni nanay. Saka tumigil at nagkwento. Anak, iyon siguro si Impo sila. Sabi niya sa akin. Ikinuwento niya na ang lola ng kanyang lola na nagngangalang si Impo sila ay namatay noong panahon ng giyera. Kilala noon sa buong angkan si Impo sila bilang tagapagbantay ng mga bata. Palagi raw siyang lumalabas kapag may panganib o kailangan ng proteksyon ng mga apo. Lalo na kapag walang bantay o matandang tao sa bahay na pwedeng bantayan ng mga bata. Huwag kang mag-alala, iha. Minana natin ito. Hindi masama yan. Swerte yan. Siya lang talaga ang lumalabas kapag kailangan.
Noong bata pa ako, sinabi na sa akin ito ng lola ko. At ngayon, ikaw naman ang nagpapatunay na totoo nga si Impo sila. Umiyak ako sa kabilang linya. Pinaghalong takot at kaginhawaan. Umiyak rin ako dahil sa sarili kong pagkakasala. 6 na taon akong wala sa tabi ng mga anak ko. At doon ko lang naisip na baka hindi lang ako ang nagmamahal sa kanila. May nagbabantay pala sa kanila sa bawat gabing hindi ko kaya. Habang nakikinig ako kay nanay, naaalala ko ang bawat Pasko na hindi ko nadaluhan. Ang bawat kaarawan na binati ko na lang sa video call ang mga anak ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdamang kasalanan iyon ng buo. Dahil alam ko na, kahit gaano man ako kalayo, may nag-iiwan ng ilaw para sa mga anak ko sa gabi. Kinabukasan nag-video call ako sa mga anak ko bago sila pumasok sa eskwela. At unang beses sa mahabang panahon, hindi ako umiyak habang nakikinig kay Nico na ikinukwento ang project niya sa school o kay Sky na nagpapakita ng buong guhit niya. Sa halip, tiningnan ko sila ng mabuti. Ang bawat kilos, ang bawat tawa. At naisip kong sulit pa rin ang lahat ng pagod at lungkot dito sa Riyadh. Dahil sa kabila ng layo, hindi sila kailanman iniwan ng mag-isa. Umuwi si nanay pagkalipas ng ilang araw. At tulad ng aming inaasahan, hindi na muling lumabas ang matandang babae sa CCTV. Hindi na muling nagpakita o nagparamdam si Impo sila. Pero hanggang ngayon, tuwing may pagkakataon akong makapasyal, sa umaga bago ako matulog matapos ang gabing duty, sinisilip ko pa rin yung application. Kapag may insidente, may ticket. Kapag may reklamo, may ticket. Kaya alam ko pa rin hanggang ngayon ang eksaktong numero ng ticket na iyon dahil ilang beses ko na itong binuksan. Sinara at binuksan ulit, pero hindi ko pa rin lubos na naisara at nalimutan sa isip ko. Bahagi ng trabaho ko bilang IT support ay ang pagbabantay sa buong network ng opisina. Kasama na ang CCTV system na sumasaklaw sa parking lot, mga pasukan, fire exit, labasan at mga koridor sa loob ng gusali. 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ang shift ko. Kaya karamihan sa mga oras ko ay ako lang ang nag-iisang IT staff sa buong palapag. Kasama ang ilang mga security guard sa lobby at ilang gumagawa pang agent sa graveyard account. Isang gabi, may nag-file na reklamo. Si Mark, isa sa mga call center agent. Sinabi niya sa akin na parang may sumusunod sa kanya papunta sa kotse niya tuwing magka-clock out siya ng mag-iisang 2:00 ng umaga. Sinabi niya sa akin ng personal ito. Habang naghihintay siya sa lobby para hintayin ang kapatid niyang isasabi niya pauwi, parang may nararamdaman siyang tao malapit sa kanya habang naglalakad papunta sa parking lot. Pero kapag lumilingon daw siya, wala namang tao. Kinailangan naming i-verify ang footage bago namin ito i-escalate sa building security. Bale, yun na ang ticket number 4471. Ang una kong ginawa noong araw na yun ay hilahin ang recording ng huling 5 gabi. Tinutukan ko ang oras ng clock out ni Mark. Sa unang 2 gabi walang kakaiba. Normal na sasakyan, normal na paglakad ni Mark papunta sa parking. Pero sa 3 gabi, sa dulo ng frame, sa gilid mismo ng camera coverage, parang may isang lalaking nakasuot ng itim. Hindi masyadong malinaw ang mukha dahil sa dilim. Nakatayo lang ito sa may poste,
hindi gumagalaw habang naglalakad si Mark papalapit sa kotse niya. Isang bagay lang ang kakaiba doon. Kapag pinapabagal ko ang playback, parang bahagyang nakaangat ang paa ng lalaki. Para bang hindi tumatapak ng buo sa lupa ang kanyang mga paa. Sinabi kong baka blur lang ito dahil sa resolution ng camera, kaya tinuloy ko ang paghanap sa ibang footage. Doon sa ika-4 na gabi, muli siyang lumitaw. Noong una ay nandoon siya sa poste. Tapos ilang segundo lang ay nawala siya. Pero pagtingin ko sa ibang camera, nakita ko na ulit siya. Sa ibang anggulo at malayo sa pinagmulan niyang lugar. Imposibleng mangyari yun dahil kailangan niyang tumawid ng buong building para makarating doon sa loob lamang ng ilang minuto. Walang footage sa pagitan na nagpapakita ng ganoong galaw. Para bang lumipat lang siya sa lugar na yun ng biglaan. Chinek ko ang timestamp ng paulit-ulit. Sinigurado kong hindi nagkamali ang sistema. Pero pare-pareho ang resulta. Dahil hindi ako mapakali sa mga nakita ko, sinubukan kong hukayin pa ang mas lumang archive. May access kami sa cloud storage na nag-iimbak ng footage ng hanggang 1 taon. Kaya kinuha ko ang parehong lugar sa parking lot, parehong bracket ng oras, mula sa nakaraang 6 na buwan. Nagulat ako nang makita kong may lumalabas na parehong figura, kahit paminsan-minsan lang. Sa iba't ibang gabi, iba't ibang buwan, laging sa parehong parte ng parking lot, laging pagkalipas ng 2:00 ng umaga. Ilan sa mga dating empleyado, base sa listahan ng shift schedule, ay hindi na nagkatrabaho rito ngayon. At doon ko lang naisip, marahil hindi lang si Mark ang may nararamdamang may sumusunod sa kanila. Nagsimula na akong kabahan. Profesional pa rin ako sa aking trabaho. Tinawagan ko si Mark. Tinawagan ko siya para itanong kung may napansin ba siyang kakaiba noong nangyari yon sa kanya. Sinabi niyang wala. Pero naaalala niyang may naramdaman siyang malamig na hangin sa likod niya habang naglalakad, kahit alam naming mainit ang gabi noon sa Cebu. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang tapusin ang ticket na ito, i-export ang mga clip at ipasa sa building security para sila na ang bahala sa investigasyon. Bago pa ako pumunta sa server room, dumaan muna ako sa lobby para uminom ng kape. At doon ko nakausap si Kuya Jerry, ang security guard na naka-duty sa entrance. Tinanong ko siya, medyo pabiro lang, kung may napansin ba siyang kakaiba sa gusali kapag gabi. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna sa paligid, saka bumulong sa akin ng mga salitang, "May mga beses na may naririnig ako sa elevator shaft. Parang may umaakyat, pero wala namang sumasakay. Huwag mo na lang masyadong isipin yun, Enzo. Matagal ka na rin dito. Alam mo naman kung anong meron dito, tama ba?" Sabi niya sa akin. Umuo na lang ako kay Kuya Jerry, pero hindi ko talaga naiintindihan ang mga sinabi niya. Doon nagsimula ang tunay na problema. 3:00 na ng madaling araw noon nang matapos ako sa lahat ng review. At kailangan ko pang pumunta sa may server room sa ika-4 na palapag para personal na i-download ang raw footage papunta sa external drive. Kailangan nito para sa opisyal na chain of custody. Hindi pwedeng galing lang sa remote access. Mag-isa ako doon katulad ng dati dahil karaniwan namang wala ng ibang IT staff sa oras na yun. Malamig ang server room
At ang tanging tunog na naririnig ay ang paghinga ng mga air conditioning unit at ang mahinang uga-uga ng mga fan sa loob ng mga rack. Habang nag-e-export ang mga files sa maliit kong monitor, biglang namatay ang ilaw sa buong server room. Normal naman itong nangyayari paminsan-minsan dahil sa maintenance ng generator, kaya hindi pa ako gaanong kinabahan noon. Ang tanging liwanag lamang na natira ay ang liwanag sa maliit na screen ng aking laptop. Ang malamlam na asul na liwanag na sumasalamin sa mukha ko. Habang naghihintay ako sa pag-export, tumingin ako sa itim na parte ng screen ng laptop, yung bahagi na walang laman, bago pa mag-refresh ang window. At doon ko nakita, may isang reflection. Hindi lang sarili ko ang nasa refleksyon na yon. May nakatayo sa likod ko. Mas mataas sa akin. Tapos nakasuot ng itim. Hindi ako lumingon noon. Sinabi ko sa sarili ko na baka anino lang ng shelf ang nakikita ko. Baka pagod lang ako sa kakaisip ng case ni Mark o baka nagbibiro lang ang isip ko. Pero unti-unti kong napansin na gumagalaw ang anino sa refleksyon. Papalapit ito ng papalapit. Habang alam kong hindi ako gumagalaw at wala akong naririnig na tunog ng yabag ng tao sa kwartong yun. Sumigaw ako. Bigla akong tumalon papalayo at binuksan ang ilaw gamit ang flashlight ng phone ko. Walang tao sa buong server room. Nanatili akong nakatayo sa may pinto, nanginginig at ilang minuto bago ako muling naglakas ng loob na bumalik sa upuan ko. Kinabukasan, hiningi ko ang footage ng CCTV camera na nasa loob mismo ng server room. Mayroon talaga kaming camera doon para sa security compliance. At doon, sa recording, malinaw kong nakita habang ako ay nakaupo sa harap ng laptop. May isang figurang biglang tumayo sa likod ko. Eksaktong oras ng aking napansin sa reflection. Pagkatapos ng ilang segundo, sa halip na lumakad palayo o tumalikod, nawala na lang siya sa isang frame patungo sa susunod. Walang transition, walang paglipat, at parang nabura na lamang siya bigla. Kinausap ako ng building security manager makalipas ang 2 araw. At sinabi niya sa akin sa halos bumubulong na paraan na hindi raw ito ang unang beses na may nai-report na ganitong insidente sa gusali. Marami na raw silang natanggap na katulad na reklamo 2 beses noong nakaraang taon. Pero hindi pa nagawang ilabas ng buo sa mga empleyado dahil sa takot na baka magkagulo at kumalat ang kakaibang balita na ito. Sinabi niya na lang na ipagpapatuloy nila ang pagmamanman at ipinaalam sa akin na huwag nang pumunta na mag-isa sa server room kung maaari. Lalo na kapag pagkalipas ng hating gabi. Ipinasa ko ang buong ticket sa building security kasama ang aking sariling ulat at sinabi kong huwag na akong italaga sa kahit anong CCTV monitoring assignment. Pumayag naman sila kahit hindi ko masyadong naipaliwanag ng buo ang aking dahilan. Umalis na si Mark sa kumpanya makalipas ang ilang buwan. Sabi niya sa akin bago siya umalis, hindi na raw niya kayang balikan pa ang parking lot na yon kahit sa umaga. Kaya't nag-apply na lang siya sa ibang kumpanya na may shuttle service mula sa terminal. Hindi ko na rin muling narinig kung may nangyari pang katulad noon. Bagamat minsan, kapag nagkakasalubong kami ni Kuya Jerry sa lobby, tahimik lang kaming tumitingin sa isa't isa. Parang alam naming pareho ang narinig at nakita, kahit hindi namin ito pinag-uusapan pa. Ako naman, kahit itinalaga sa ibang klase ng trabaho ngayon, mas nasa software configuration na po ako, hindi na sa surveillance. Hanggang ngayon ay hindi ko na kayang tumingin ng matagal sa itim na screen kapag nag-iisa ako sa dilim. Kahit sa sarili kong bahay,
May mga gabing sinasadya kong buksan ang lahat ng ilaw sa bahay ko bago ako matulog. Kahit alam kong mataas lang ang bayarin sa kuryente. Dahil mas kaya kong tanggapin iyon kaysa isipin kung ano ang maaaring nakatingin sa akin mula sa madilim na sulok ng aking kwarto. Bago ko simulan ng kwento, gusto ko lang sabihin sa iyo na tanggapin iyon kaysa isipin kung ano ang maaaring nakatingin sa akin mula sa madilim na sulok ng aking kwarto. Bago ko simulan ng kwento, gusto ko lang sabihin sa iyo na kilala ako rito sa amin. 25 taon na ako nagtitinda sa kantong ito. Alam ko na kung sino-sino ang mga suki ko. Alam ko kung sino ang lasenggo na dapat pautangin lang ng kaunti. At kilala ko na ang halos lahat ng mga tricycle driver sa gabi na kumukuha ng kape sa akin bago sila mag-umpisa ng biyahe. May mga bata pang lumalaki na. Kung isipin mo ay dating sumasama lang sa kanilang mga nanay para bumili ng tsokolate. Ngayon ay may sarili na silang pamilya. Kaya nang magsimulang mawala ang paninda ko, mga instant coffee, mga delata, minsan pati pera sa loob ng kahon. Akala ko, mga bata lang sa paligid ang gumagawa noon. Kaya hindi ko na masyadong pinansin noong una. Pero lumala ito. Isang gabi, halos kalahati ng stock ko ng delata ang nawala kahit sarado naman ang tindahan ko. Kaya naman doon ako nagpasya. Nagpakabit ako ng CCTV. Isang simpleng kamera lang na nakatutok sa buong counter. Kasama ang tindahan mismo hanggang sa may pintuan. Halos 2,000 lang ang halaga noon. Pero para sa akin malaking tulong na para masilip ko kung sino talaga ang kumukuha ng gamit at paninda ko. Sa loob ng unang ilang linggo, wala akong nakitang kakaiba. Normal lang. Mga pusa na dumadaan, minsan lasing na natutulog sa harap ng aking tindahan. Pero isang gabi, dahil sa hindi ako mapakali, binuksan ko ang playback bago ako matulog. At doon ko unang nakita ang isang babae. Matanda na siya. Mga 70 taong gulang ang tansya ko. Nakasuot ng lumang saya na parang panahon pa noong bata pa ako. 1:00 na ng madaling araw noon sa video. Bumili siya ng bagoong at suka tapos nagbayad gamit ang barya. Pero hindi ito ordinaryong barya. Kahit hindi ko malinaw na makita sa video, may kislap ito na kakaiba. Parang luma at maitim. Nagulat talaga ako noon dahil hindi ko maalala ang taong yun na bumibili sa akin. At wala rin akong naaalalang bumili ng ganoong oras. Pero mas nagulat ako kinabukasan. Dahil nang binuksan ko ang kahon ng pera para bilangin ang mga kinita ko, sa halip na barya ay may mga nakita akong dahon ng saging. Tuyo na at kulay kayumanggi ang mga ito. Muntik ko nang ikwento kay Beth ito, yung anak ko. Pero natakot akong isipin niya na baka baliw na ang nanay niya. Doon ko lang naalala ang isang kwentong sikat sa amin noon. Bago pa raw naitayo ang tindahan ko o bago pa man kami nakalipat sa baryo, ay may bahay dati sa lugar na ito. Bahay ng isang matandang babae na may kaalaman sa tawas at lumang panggagamot. Namatay siya ng mag-isa at ilang araw pa ang lumipas bago natagpuan ng kanyang kapitbahay ang kanyang bangkay. Sabi ni Aling Puring na kapitbahay ko ng halos 20 taon. Mare, ito talaga ang tinatawag naming palaging bumibili sa gabi gamit ang lumang barya.
Nangyari na ito noon doon sa bahay ni Ka Elyong bago ka pa napunta dito. Sabi sa akin noon ni Aling Puring. Kinabukasan, dinalo ko si Mang Dani, ang tricycle driver na madalas humihinto sa amin para kumuha ng kape bago mag-alas 2 ng umaga. Hindi namin maiwasan na pag-usapan ng mga nakita ko. Sabi niya, may narinig rin siyang kwento mula sa matatanda sa lugar tungkol sa isang lumang tindera na palaging bumibili ng suka at bagoong. Pero hindi raw niya inakalang totoo iyon hanggang sa marinig niya ngayon mula sa akin mismo. Manang, ilang beses ko na ring nakitang may nakatayong matanda sa may kanto kapag alauna. Pero akala ko residente lang. Hindi ko na masyadong pinansin. Sabi niya sa akin. Halatang parehong kinakabahan kami sa pag-uusap. Iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi lang ako ang nakakakita sa babaeng yun. Mayroon pang isang matandang lalaki sa amin noon. Si Lolo Bidong. Siya po ay dating pari bago pa siya magretiro. Binigyan niya ako ng payo nang marinig niya ang kwento ko. Kaya naman binigyan niya ako ng isang maliit na bag ng asin at isang lagayan na mayroong laman ng holy water na itatago ko sa ilalim ng counter. Sinabihan niya ako magdasal ng ama namin bago ako magsara ng tindahan tuwing gabi. Hindi lahat ng bumabalik ay masama, Andeng. Pero dapat alam mo pa rin kung paano protektahan ang sarili mo. Kasi hindi mo alam kung sino talaga sa kanila ang darating sa iyo minsan. Baka mamaya, hindi kaluluwa lang ang nagpaparamdam sa iyo. Baka kaluluwang may kasamang demonyo na yan. Simula noon, ginawa ko ang payo sa akin ni Lolo Bidong. At kahit hindi ko masigurado kung may epekto ba talaga ito, mas guminhawa ang loob ko tuwing gagawin ko ang seremonyang ito. Hindi ako natakot noon. Aminado ako. Iniisip ko lang kasi, sige, kunin mo na yan. Matanda ka na rin naman. Pero hindi rin ako mapakali. Kaya sinabihan ko ang anak kong si Beth na huwag na niya akong iwan ng mag-isa sa tindahan pagsapit ng alas 12 ng gabi. Sinunod naman niya ito. Kahit hindi ko sinabi sa kanya ang buong dahilan. Isang gabi, dahil sa may lagnat ang anak ko, kinailangan niyang umuwi sa bahay namin bago pa dumating ang alas 12 ng gabi. Kaya naman naiwan ako mag-isa. Nagbabantay ng huling ilang suki. Hanggang sa lumamig na ang paligid at unti-unti nang tumahimik ang buong kanto. Naisip kong isara na lang sana ang tindahan ng maaga. Pero nanghihinayang din naman ako kasi baka mamaya may mga bumili pa. Hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw. Tapos, may narinig akong tinig. Manang, meron pa bang suka at bagoong? Nang tumingin ako, naroon na siya sa harap ko. Hindi na sa CCTV, kung hindi nasa harapan na mismo ng aking counter. Malapitan kong nakita ang mukha niya. Mga mata na parang malayo pa rin kahit kaharap ko na. Kulay kayumanggi ang balat. Kulubot pero maayos ang pananamit. Kinabahan ako. Hinanap ko agad ang mga hinihiling niya. Ibinigay ko ito sa kanya at kinuha niya ito ng mabagal. Salamat ha. Matagal ko nang gustong bumili ng mukhang tao ang tumatanggap sa akin. Ngumiti siya at bago pa ako makasagot, pagsabay ng pagkurap ng aking mga mata ay bigla na lamang siyang nawala. Hindi tumalikod, hindi naglakad palayo. Nawala lang, parang kandilang biglang binuga ng hangin.
Nanatili akong nakatayo. Hindi makagalaw. Hanggang sa marinig ko ang tricycle ni Mang Danny. Papalapit sa kanto. Saka ko lang nabawi ang lakas na tumakbo palayo sa counter. Kinabukasan, kinuha ko agad ang recording ng gabing yun. Alauna. Makikita sa video ang aking sarili. Nakatayo at nakatingin ng diretso sa may counter na para bang may tinitingnan ako. Pero wala akong nakitang matandang babae sa CCTV na kaharap ko noon. Blanko ang parting yun kahit alam kong may nakausap ako. May kinausap ako na tunay talaga. Pinanood ko ito ng paulit-ulit at umaasang may makikita akong bahagyaman lamang. Pero wala talaga. Kumalat ang kwento ko sa buong kanto at ilang beses na akong nilapitan ng ibang tindera sa palengke. Nagtatanong kung totoo nga ba ang narinig nila mula kay Aling Puring. Sumagot naman ako sa kanila ng oo at ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Sa halip na tawanan ako, marami sa kanila ang nagbahagi rin ng sarili nilang mga karanasan. May bumibiling matanda rin daw sa isang karinderya malapit sa may simbahan. Gayon din sa isang tindahan ng gulay sa kabilang barangay. Parang unti-unti kong natuklasan na hindi lang ako ang minsang binisita ng ganitong uri ng suki. At sa halip na matakot ng husto, napag-aralan na liwanag ito kung hindi sa paraang ito. 2 buwan na akong nakatirang mag-isa sa isang maliit na condo unit sa 15 palapag ng isang building malapit sa opisina ko. O dating opisina siguro dahil work from home na ako mula nang magsimula ang pandemya. At doon lang talaga ako buong araw sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Kasama ang laptop at ibang mga gamit habang tinitingnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. March 3. May nagbago sa pwesto ng susi ko. Naaalala kong inilagay ko ito sa may hook malapit sa pinto bago ako natulog. Pero nang magising ako, nasa lamesa na ito, katabi ng laptop ko. Naisip kong baka nakalimutan ko lang. Marami akong ginagawa noong gabing iyon dahil sa deadline sa trabaho, kaya baka nailagay ko lang doon nang hindi ko napapansin. March 6. May bigla akong naamoy noon sa may sala. Parang natunaw na kandila o sunog na insenso. Kahit wala naman akong sinisindihan. 3 beses na itong nangyari sa loob ng linggong ito. Palaging 9:00 ng gabi. March 8. Tinanong ko ang nakatira sa kabilang unit, si Mr. Reyes. Tinanong ko siya kung may naaamoy din ba siyang katulad ng naaamoy ko. Inilarawan ko pa sa kanya yung naaamoy ko kaso sabi niya sa akin, wala. Pero nagtanong siya kung bago lang ba akong nakatira dito. Dahil raw ilang beses na siyang nakakarinig ng may hinang yabag sa itaas ng unit ko. Kahit alam naming wala ng ibang unit sa itaas kasi bubong na yun. March 9. Nagpa siya akong magpakabit ng maliit na CCTV camera sa loob ng unit ko. Hindi ko ito ginawa dahil natatakot ako sa magnanakaw. Kung hindi dahil kailangan kong malaman kung ako ba talaga ang gumagawa ng mga bagay na ito nang hindi ko namamalayan. Itinutok ko ang camera sa sala at sa pintuan ng kwarto ko. March 11. Binuksan ko ang recording. Wala namang malinaw, pero may segundo kung saan gumagalaw ang kortina kahit sarado ang bintana. Walang bukas na bintana noong mga oras na yun na pwedeng maging dahilan para gumalaw ito. March 12. Wala namang kakaibang nangyari, kaya naging kampante ako kahit papaano. Sumapit ang March 13. Naghanap ako sa online
ng kasaysayan ng building na yon. Nalaman kong matanda na itong kondo. Itinayo pa noong dekada 90 at nagulat akong nakitang may listahan ng ilang insidente noon. Isang residente raw sa mataas na palapag ang nawala ng walang bakas ilang taon na ang nakalipas. Hindi kailanman nalutas ng pulisya kung saan ito nagpunta. Hindi ko masigurado kung totoo ba ito, pero hindi ko rin ito napigilang hindi isipin. March 14. Muli, may gumagalaw sa gilid ng kumot ko habang tulog ako sa sofa. Nakita ko ito sa recording ng camera noong umaga. Sa CCTV footage nito, parang may humihila ng kumot ko ng bahagya. Tapos huminto. Hinihila niya ulit, tapos hihinto. Habang nangyayari ito ay hindi ako nagigising noon, kahit na medyo may pwersa yung paghila ng kumot sa akin. 3 araw pagkatapos nun, March 17. Nagsimula na akong hindi makatulog ng maayos. Ilang beses akong nagigising sa hating gabi na parang may bumubulong sa akin. Pero pag chinecheck ko yung recording, wala namang ibang tao na pwedeng bumulong sa akin noong mga oras na yun. Walang ibang tao sa recording maliban sa akin na nakahiga at natutulog. Nagsimula na rin akong magsindi ng ilaw sa banyo buong gabi para lang may liwanag ako. March 18. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuwento ko na lahat sa matalik kong kaibigan na si Tricia ang mga bagay na nararanasan ko. Kahit alam kong maaari niyang isipin na baka sobra lang ako sa stress. Sa halip na sabihin yun sa akin, seryoso siyang nakinig at sinabi niyang baka kailangan ko ng blessing sa unit. Kasi noong lumipat ako sa kondo na yun, ay hindi ko pa ito nagagawang ipa-blessing. Baka sakaling makatulong ito kapag nabasbasa na ang unit. Inimungkahi rin niya sa akin na mag-imbita ako ng kasama sa loob ng ilang araw. Kahit sino, para lang may ibang tao akong nakakasama. Pero imbis na makinig sa kanya ay hindi ko ginawa. Gusto ko naman gawin yung blessing kaso kailanman ay hindi ako naniniwala sa Diyos. Wala akong relihiyon at hindi nagbabago yun. March 20. Ito ang gabi na hindi ko na kayang makalimutan. Nakatulog ako noon sa sofa habang nagtatrabaho. Naka-on ang camera katulad ng dati. Nang binuksan ko ang recording kinaumagahan, nakita ko sa oras na 2:00. Mayroong isang aninong yumuyuko sa ibabaw ko habang ako ay natutulog. Hindi ko makita ang mukha nito. Nakatalikod siya sa kamera. Mahaba ang buhok at hindi ko rin masabi kung tao ba ito o hindi. Dahil ang hugis nito ay hindi tama ang proporsyon. Masyado kasing mahaba ang mga braso niya kung ihahambing sa normal na katawan ng tao. Hindi ako gumalaw sa video habang nangyayari ito. Wala akong bakas ng pagkagulat. Walang pagbaling ng ulo. Basta ang makikita lang sa may video, natutulog lang ako habang may nakayuko sa ibabaw ko. Pinanood ko ito ng paulit-ulit hanggang sa nanginginig na ang aking kamay sa paghawak ng mouse. March 21. Umaga. Masakit ang leg ko nang gumising ako. Para bang may nagpindot o may humigpit dito. Para bang may sumakal sa akin. Walang pasa, walang marka. Pero hindi mawala ang sakit sa loob ko buong maghapon. March 21. Gabi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinag-aralan ko ng mabuti ang recording. Frame by frame. Kung ano ba talaga ang nangyayari ng mga oras na yun.
Doon ko nakita ang bahaging hindi ko akalain ay mayroon. Sa oras na 2:14 sa gitna ng pagyuko ng aninong yun sa ibabaw ko, biglang gumalaw ang ulo ko. Dumilat ang mga mata ko. Tumingin ng diretso sa direksyon ng kamera. Sa mismong direksyon kung nasaan ang lente. Tila alam kong pinapanood ako. Tumagal ito ng mga 15 segundo pagkatapos dahan-dahang pumikit ulit ako at bumalik sa normal na pagtulog. Wala akong anumang alaala nito. Wala. Hindi ko naaalala na nagising ako ng mga ganoong oras. Hindi ko naaalala na tumingin ako sa kahit ano. Para sa akin, tulog ako buong gabi. Mula sa sandaling pumikit ako hanggang sa gumising ako kinaumagahan na masakit ang leeg ko. March 22. Sinubukan kong hindi matulog buong gabi. Umaasang kung gising ako, hindi na mauulit ang nangyari. Nagkape ako ng paulit-ulit. Iniwan ang lahat ng ilaw na bukas. Pero mga 4:00 na ng madaling araw, napagod ako at ayon sa recording, nakatulog din pala ako sa loob ng humigit kumulang 10 minuto habang nakaupo sa sofa. Sa mga segundong yun, muling gumalaw ang ulo ko papunta sa kamera. Pero hindi ko na ito napanood ng buo. Bumangon kasi ako. Nagtataka ako kung bakit basang-basa ang mata ko. Tila kakaiyak lang kahit hindi ko maalala kung bakit. March 25. Nagpatingin ako sa doktor tungkol sa masakit kong leeg at sa antok na hindi mawala-wala kahit gaano man ako katagal matulog. Walang mahanap na dahilang medikal. Kaya sinabihan lang akong baka stress lang ang nangyayari sa akin. Kaya kailangan ko daw ng bakasyon at sapat na oras para makapagpahinga. Hindi ko na naipaliwanag ang buong kwento sa kanya. Natakot akong isipin na baka irekomenda niya ako sa ibang klaseng doktor. March 27. Hindi na ako nakatiis. Nagtanong ako sa admin office ng building tungkol sa nakaraang nangungupahan sa unit ko. Gamit ang dahilang gusto ko lang malaman kung may naiwan bang gamit doon. Noong una, ayaw niya muna magsalita. Pero hindi kalaunan, sinabi rin niya sa akin. Dati raw, may nangungupahan doon. Isang lalaking mahaba ang buhok. Nag-iisa ring nakatira. Tapos, bigla na lang huminto sa pagbabayad ng renta yung lalaki at hindi na muling nagpakita pa. Halos 2 taon na nakakalipas simula nang mawala siya. Iniwan niya lang lahat ng gamit niya sa loob at ang management na lang ang naglinis at nagbenta ng mga naiwan. Wala nag-report sa pulis dahil walang kamag-anak yung lalaki. Nanginig ako sa aking mga narinig. Dahil doon ko unang naisip, baka hindi ako ang una. At malamang hindi rin ako ang huling makakaranas nito kung hindi ako aalis. March 30. Tinanggal ko na ang CCTV. Hindi ko na kayang panoorin pa ang sarili kong natutulog at natatakot sa kung ano pa ang maaari kong makita kung magpapatuloy ako sa panonood. Nang sumapit ang 2 ng Abril, palagi na ako nagpapasama kay Tricia o natutulog sa bahay ng kapatid ko sa Marikina. Kapag naiisip kong bumalik sa unit, nararamdaman ko na lang ang bigat sa dibdib. Parang alam kong may naghihintay pa rin doon kahit wala ng kamera. Nagsimula na rin ako mag-empake ng paunti-unti kahit hindi ko pa alam kung talagang lilipat ba ako. April 15. Tuluyan na akong lumipat ng unit sa ibang building. Sinabi ko sa management na kailangan ko lang ng mas malapit sa trabaho ko.
Hindi ko na sinabi sa kanila ang dahilan, pero alam kong alam na nila yon. Bago pa ako tuluyang umalis, naabutan pa ako ng isang tenant doon na naghahakot. Katapat lang siya ng unit ko. Hindi ko napigilan magtanong sa kanya kasi yun ang unang beses na nakita ko ang tenant na yun. Tinanong ko siya kung may naalala ba siyang kwento tungkol sa unit ko dati. Ayaw niya magsalita ng masyado. Pero sinabi niya lang sa akin, Mabutit umalis ka na. Huwag ka nang babalik sa unit na yan. Hindi ko alam hanggang ngayon kung ano talaga ang nangyari ng gabing yon. At kung totoo bang minsan pa akong nagising habang natutulog na hindi ko kayang alalahanin. Ang tanging natitira sa akin ay ang recording na yon. Na-save ko pa rin sa isang lumang hard drive. Nakatago sa kahon na hindi ko na muling binuksan mula noon. Hanggang ngayon, hindi ako komportableng matulog ng walang ilaw na bukas kahit sa bago kong unit. Kahit 2 building na ang layo mula doon sa pinanggalingan ko. Minsan sinasabi sa akin ni Tricia na baka oras na para kalimutan ko na lang ang lahat. Na baka sobra na lang ako nag-iisip. Gusto ko sanang paniwalaan siya pero tuwing may nakikita akong itim na screen sa gabi, ang laptop kong naka-sleep mode, ang bintanang salamin sa gabi. Hindi ko mapigilang isipin na kung hindi ako umalis agad sa unit na yon, ano kayang mangyayari sa akin? Mawawala din kaya ako? Katulad noong mga naunang tumira? Well, hindi ko na kailangang isipin yun dahil nagawa ko namang makatakas.